Guys, ang ganda ng tip ni Sir dito. Panoorin natin siya. Liabilities versus asset. Yan. Kung uutang ka ng bahay, pakinggan mo to. May nagtanong sa akin, 30 years to pay na bahay, okay ba yan? So, ang sabi ko sa kanila, actually, hindi naman problema yung kung mahaba ang terms na kukunin natin. Tama. Ang tanong dyan, ito, ano ba yung klase ng investment na uutangin mo? Kung ang bibilin mo ay liability, naku, kakainin ka niyan monthly. So, kahit matapos mo ng bayaran ito sa kontrata, may gastos pa rin yan. Buwan-buwan, gastos dito, gastos doon. Ano ibig kong sabihin? Ang bahay na tinitirhan mo ay hindi asset. Wala kasing cash flow ito. Walang bumabalik na pera. At ikaw ang nagbabayad ng mga maintenance nito. Kaya iba ang istorya kapag ang property na uutangin mo ay gagawin mong apartment, dormitory, or Airbnb, o yung mga commercial space, ano? Ibang-iba ang istorya nito. Yan ang asset, ano? Meron cash flow, may dumadaloy na pera dito. So, monthly, may pumapasok na renta. And at the same time, pwede natin siyang gisahin sa sarili niyang mantika. Kahit hindi na tayo naglalabas ng sarili natin pera sa bulsa, siya ang nagbabayad sa sarili niyang mortgage. So, ang point ko dito ay napakasimple lang. Hindi lahat ng bahay ay asset at hindi lahat ng utang ay masama. Pero lahat ng maling pagbili, nagpapabigat sa atin. Kaya bago tayo pumirma, bago tayo umutang, bago tayo ma-excite, pakatanungin natin yung sarili natin. Maglalabas ba ako ng pera dito? O magpapasok ba sa akin ng pera pabalik ito? So, yun yung talagang kaibahan, ng pagiging trap at saka yung pagiging malaya. Tama. Galing eh. Dito papasok yung sinasabi na good debt or bad debt ni Robert Kiyosaki. Galing. So, sana mapanood doon ng mga first time buyers natin.